Shoutout po sa lahat for today's video para po to sa mga empleyado at sa mga kontraktor guys. Ayan. Ayan. Sa mga kontraktor naman, shoutout po sa inyo. Saludo po kami sa inyo. Ayan, kasi kumukuha po kayo ng empleyado na kagaya namin na naghahanap po ng trabaho mismo talaga. O shoutout po sa inyo. May konting i-share lang po talaga ako. Ayan. So sa lahat po ng mga kontraktor, thank you kasi may tinatanggap nyo kami sa trabaho kahit papano. And then po, sa inyo po mga kontraktor, sana po hindi ko naman po nilalahat. Sana po bigyan nyo po ng tamang pasahod po yung mga empleyado nyo. Saka wag nyo po ibabalance yung sahod kasi mahirap po kung may pamilya po yung mga empleyado nyo. So mahirapan din kami. 'Di ba po, tama? Kaya bigyan po natin ng prioridad yung ating mga empleyado kasi diyan po tayo kumukuha ng lakas, diyan po tayo, sila po yung nagtatrabaho para sa atin. 'Di ba, tama po? Kaya wag po natin baliwalain yung mga manggagawa po natin. Kasi mahirap po yung hindi natin pinapasahod ng maayos. 'Di ba? Kasi sila yung nagsisikap pa sa trabaho eh. Sila yung may alam. Although although yung mga kontraktor, oh, tinatanggap nila yung mga taong nagtatrabaho. So, sana naman po mabigyan nyo ng magandang pasahod yung mga taong nagtrabaho para sa inyo. Kasi hindi po basta-basta yung trabaho. Hindi po yung pagdating ng sahod, babalance. Tapos hindi nyo kinakausap bakit ganun yung sahod. So mahirap naman po yun. So talaga, darating yung araw na talaga na yung empleyado nyo hindi na kaya yung kasi ilang beses na nag request sa inyo, text sa iyo. So sasama talaga po yung loob ng mga empleyado nyo pag ganun. Pag hindi nyo sinisipot, hindi nyo pinupuntahan sa project, tapos hindi nyo pa sinasahura ng maayos. Dapat mahalin po natin yung mga empleyado po natin. Mga nangontrata po dyan. Kasi alam po namin, kami mga empleyado, mahirap din po mangontrata. Sana po bigyan nyo naman po ng halaga po yung trabaho namin. Ibigay nyo po yung tamang sahod na para sa amin. Kasi mahirap naman pong na hindi nyo bibigay yung tama. 'Di ba? So mawala po kaming gana niyan pag hindi nyo binigyan po kami ng tama ng pasahod. Lalo pag balance, hindi nyo binibigay. Mawala po kami ng gana magtrabaho talaga pag ganun mangyayari. So sana po maintindihan nyo rin po kami mga empleyado. Pero hindi ko na naman po nilalahat yung mga kontraktor na kontrata. So may mga babait po talaga. So binibigyan ng halaga yung mga empleyado. Minamahal po nila. O, dapat po yung mga kontraktor po natin, dapat mahalin po natin yung empleyado natin. Huwag po natin baliwalain kasi kung wala po yung mga empleyado natin, hindi po tayo magkakaroon ng income, pera. Dapat mahalin po natin yung empleyado natin. Kasi sila yung nagtatrabaho para sa atin eh. Sa lahat ng mga kontraktor diyan. Huwag niyo pong baliwalain yung mga empleyado natin kasi mahirap po 'yun. Kasi may karma po 'yan. Totoo po 'yan. Wag niyo pong tawag nito. Wag niyo pong isipin na sarili niyo lang ang iniisip niyo para kumita lang po kayo. Mahirap po 'yun. Isipin niyo rin yung mga empleyado niyo. Kung kulang po kayo sa pasahod, pwede niyo kausapin. Kung mangako po kayo, dapat ibigay nyo. Kung anong deadline, dapat ibigay nyo para hindi sumama yung loob nyo. Kasi darating yung time, pag sumama yung loob talaga nyan, mumurahin ka talaga nyan. Promise po yan, talagang mumurahin ka. So masakit po para sa inyo, sa mga kontraktor yan, yung mumurahin ka. Masakit po talaga. Paano hindi ka naman mumurahin, nangako ka, ganitong araw, ganitong pizza, bibigay mo, tapos wala.
So, sino matutuwa nun? 'Di ba? Di matutuwa. Walang matutuwa. Nangako ka na nga. Sinabi mo na sa harap-harapan ng mga empleyado mo. Tapos wala. Wala kang aksyon. Di mo binibigay yung mga kailangan ng empleyado mo, yung mga kulang mo sa kanila. Dapat i-prioridad po natin yung empleyado po natin. Mahirap pong ganun palagi. Huwag po yung isipin yung sarili nyo lang na kumita kayo. Isipin nyo yung empleyado nyo. Kasi doon po kayo kumukuha ng lakas, doon po kayo kumukuha ng income para magtatrabaho sa inyo. Pero sa mga kontraktor dyan, nagpapasalamat po kami kasi andyan po kayo, tinatanggap nyo kami sa trabaho. Diba? So, bigyan nyo po kami ng tamang sahod. Kasi tamang sahod lang po sana. Kasi masaya na po kami doon. Kasi pinaghirapan po namin yan. Kung kulang man po yung sahod namin, dapat magpakita po kayo sa site. Kausapin nyo kami para malinawan po kami. Hindi po kami mag-iisip na kung bakit kulang yung sahod, bakit balance. Tapos yung mga OT namin dapat ibigay nyo. Ayan. Kasi mahalaga po yan. Hindi po basta-basta. Mahirap din po magtrabaho. Huwag nyo po isipin nyo lang yung kapakanan nyo sa sarili nyo. Isipin nyo rin kami mga empleyado. Kami po yung naghihirap sa trabaho. Dapat ibigay nyo po yung sa amin yung tama. Kahit kontraktor lang po kayo, subcon lang. Kasi yung iba talaga walang is-is, pilit, walang hindi kompleto. Pero dyan kami po, dyan, sa inyo po kami lumalapit. Para magkatrabaho po kami. Sana po maintindihan nyo po yung saloobin namin, mga empleyado. Sa lahat ng nagtatrabaho po dito sa buong Manila, sa mga kontraktor dyan. Alam ko may mga mababait po na kontraktor dyan. Mahalin po natin yung empleyado natin. Para maganda po yung samahan. Kasi isang grupo tayo, isang pamilya tayo. Tama po ba? So yun lang po yung aking hinihiling sa lahat po ng kontraktor. Sana mahalin po natin yung empleyado natin. Kasi kayo din naman po ang ani ng pinaghirapan namin. O pinaghirapan nyo din po. So thank you. Thank you po dito. Hanggang dito lang po. Sana po ma-share nyo po live na video ko na to. Sana may marami kayong matutunan kahit konti. Diba? So thank you so much guys.